Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Mga sasakyang dumadaan sa NLEX na wala pang RFID, nasa 9% na lang. Yan ang MBC TV Network News, ni Edwin Duque. Nasa 9% na lamang ng mga sasakyan ang dumadaan sa North Luzon Expressway ang hindi pa rin nakapagkabit ng RFID sticker ng kanilang mga sasakyan. Ito ang pagtiyak ni Ginoong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng North Luzon Expressway. Malaking bagay niya. Ang malaking porsyento ay agad nagpakabit ng RFID sticker nung kanila itong in-announce dahil nabawasan ang haba ng pila sa cash vote. Bagamat may mga penalty sa mga dumadaan sa NLEX, kabilang kanilang panawagan, pero may ilan pa rin hindi alam at ang iba ay para makaiwas naman sa trapiko sa MacArthur Highway. Payo na opisyal, magpa-install na sila ng RFID sticker sa Balintawak, Panyatol Plaza at Mindanao Entry para mapabilis at hindi na mabala sa pagdaan sa NLEX. Maaari din na niya silang magpa-install o bumisita sa kanilang website at www.easytrip.ph. Para sa MBC TV Network News, Edwin Duque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, 39% ng mga Pilipino naniniwalang gumanda ang kalidad ng kanilang buhay ngayong taon. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, 23% naman ng mga Pilipino ang nasabing mas lumala pa ang kalidad ng kanilang buhay sa ngayon. Nakapagrehistro ng highest net gainer score na excellent o plus 26 ang Balanced Luzon. Sunod ang Metro Manila na may very high rating na plus 16, pangatlo ang Mindanao na may high rating na plus 7, ang Visayas sa high rating na plus 1. Samantala, naitala rin ng SWS na ang mga pamilyang hindi nakaranas ng kagutuman ay very high sa score na plus 18, habang ang mga pamilyang dumanas ng moderate hunger ay may score na plus 12. Ang mga pamilya namang natukoy na not poor ay may excellent score na plus 26, habang ang mga pamilyang nagsabing poor sila ay may high score na plus 9. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.